Kinakaila sa committee level ang mga panukalang batas na bubuo sa Philippine Broadcasting Corporation. Sa ilalim ng mga panukala, pag-iisahin na ang PTV4 at Radyo ng Bayan para gawing mas mabisa ang operasyon nito. Ang ulat mula kay Jervis Manahan. Umarangkada na sa mababang kapulungan ang pagdinig ng panukalang batas na babago sa People's Television para maging PBC o Philippine Broadcasting Corporation. Pinangunahan ni Congressman Jesus Sacdalan, Chairman ng House Committee on Government Enterprises and Privatization, at ni Congressman Antonio Tino, Chairman ng House Committee on Public Information, ang pagdinig. Tatlong panukala ang nakahain ngayon tungkol dito. Ang House Bill 2143 ni Congressman Alfred Vargas, 28. ang House Bill 2631 ni Congressman Lito Atienza, at ang House Bill 3064 ni Congressman George Almonte. Lahat ng mga panukala, layong imodernisa ang Philippine Broadcasting Corporation para makasabay ito sa public broadcasting channels ng ibang bansa. Sa ilalim nito, i-merge o pag-iisahin ang People's Television 4 at Radyo ng Bayan para maiwasan ang mga redundancies at maging mas efficient ang operasyon nito. Tingin ni Sacdalan, kung magtutuloy-tuloy ang proseso, posibleng pirmado na ng Pangulo ang batas sa susunod na taon. Kaya ba niya maging sustainable na hindi na siya aasa sa kikitain ng kanilang budget na manggagaling pa sa gobyerno, kundi magiging sustainable na siya sa kanyang magiging income sa kanilang mga produksyon o sa kanilang mga magiging mag-advertise sa kanila o mag-sponsor. Tiniyak naman ang pinuno ng PTV na si General Manager Dino Apolonio at ng Direktor ng Radyo ng Bayan na si Bong Aportadera na walang matatanggal na empleyado kapag nag-merge na ang PTV at Radyo ng Bayan. Sa ngayon daw kasi, kulang pa ang mga personnel o tauhan nila. Binusisi rin ng mga mambabatas kung saan manggagaling ang pondo para maging sustainable ang operasyon ng PBC, para hindi ito laging nakadepende sa subsidiya ng gobyerno. Kailangan pagtuunan lang ng pansin yung financing nito, yung pondo. No? Siyempre, importante na sustainable. Pangalawa, yun ngang editorial independence. Paano rin mapapalakas ito sa konteksto na ito isang government corporation. Dapat din daw magkaroon ng tunay na editorial independence ang istasyon at hindi lamang maging propaganda ng pamahalaan. Pero kasama sa panukala na ipalabas ang mga proceedings ng Senado at mababang kapulungan para makita talaga ng mga tao kung sino ang mga mambabatas na nagtatrabaho. Para makita natin sino ba talaga yung mga aktibo, sino yung mga talaga nagde-deliver. No? Well, ideally, makatulong ito sa pagbibigay ng access, no, ng wider access sa government information para sa publiko. Hindi pa lumusot sa committee level ang mga panukalang batas. Pero umaasa si Sacdalan na maipapasa na nila ito o sa susunod nilang hearing sa November 15. Para sa PTV News, Jervis Manahan.